Naku, tumaas na lahat. Hindi na kasya ang pera ko. This isn't enough. What are we going to do? Lord, guide us. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng istasyon o ng programa. MX3 Stories. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento Buhay, at tagumpay inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Mga ito po ang MX3 Stories, satid sa atin ng MX3. Dito ako, believe. Simula at pangarap. Mga bangga, lumaki sa Bulacan bilang panganay sa 4 na magkakapatid at maagang natutong magsikap, magtiyaga at gumawa ng paraan dahil sa simpleng buhay na kanilang kinagisnan. Bata pa lamang ay pangarap na niyang makapag-aral, magkaroon ng magandang trabaho, makatulong sa pamilya at balang araw ay magkaroon ng sariling negosyo. Bilang panganay, naging bahagi rin ng kanyang pangarap ang makatulong sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Pagsubok at pagbangon. Muntik na siyang hindi makapagkolehiyo dahil sa kakapusan sa buhay. Ngunit sa tulong ng mga taong naniwala at sumuporta sa kanya ay nakapagpatuloy siya. Nang magkaroon ng medical problem ang kanyang asawa, nag-resign sa trabaho upang magpagtuunan ang kanilang pamilya. Sa gitna ng pandemic at kawalan ng malinaw na sunod-sunod na hakbang, pinili niyang gumawa ng paraan at magtiwala sa Diyos. Gabay at pundasyon. Mula sa simpleng birthday giveaway ng kanilang anak, nabuo ang idea ng Color Your Shirts. Nakalaunan ay naging Splash Digital Printing. Gamit ang 15,000 pesos na kinita niya mula sa isang content project, nagsimula sila at unti-unting nakapaglingkod sa mga kaibigan, kumpanya at brands. Ngayon, bukod sa patuloy na pagbuo ng kanilang negosyo, isa rin siyang financial advisor na nais makatulong sa ibang pamilya na maging handa para sa kanilang kinabukasan. Sandigang banal na salita. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Mga bangga, mula sa kakapusan ng buhay, tungo sa pangarap at kinabukasang makulay. Makasama natin ngayon mga bangga, si Roma Avenido. Ayan, magandang hapon. Hello po, welcome to the show. Hi, Ma'am good Roma. afternoon po. Ayan. Ma'am Roma, ano po ba ang tawag sa inyo ng mga amiga, yung mga kaibigan? Sa Mami community ang tawag sa akin, Mami Roma. Pero Mami most Si Mami Roma Roma. talaga. Roma. Wow. Ayan. Well, Mami Roma. Yes, Mami Roma. Kamusta? Roma, kamusta naman po ang Mm-mm. inyong pagpunta dito? Kayo ba ay na-traffic? Ako maraming salamat bago lahat, partner. Kasi Yes. di ba, sunod-sunod ng pag-ulan. Oo. At kayo po ay galing pa saan lugar? Valenzuela. Valenzuela, Valenzuela. na kung saan ay suspendido ang klase Correct. ngayon. Totoo, no? Alam mo, ngayon lang kasi in-announce partner. Kasi yung mga pang-umaga, in-announce na kagad. Yung mga Yeah. pang-umaga, walang pasok. Valenzuela, Marikina, at ang Malabon. Yes. So, bandang tanghali, okay.
So, wala na rin QC. So, kawawa ka pang umaga eh. Oo. Sanay na si madam dyan. Sanay na na-cancel. Oo, sa cancel eh. Anyways, kamusta naman po? Matraffic po ba? Hindi naman, wala naman. Hindi naman. So, mabilis naman kami nakarating dito. So, wala naman masyado na ring mga sasakyan sa daan, kaya mabilis kami nakarating. Ayun. Ito na parte, kilala natin Yes. si Mami Roma. Yes, eto Mami Roma, kamusta ka naman nung iyong kabataan? Ayan. So, i-intro ko lang. So, panganay ako sa 4 na magkakapatid. Mhm. So, na-mention ko Ate. ate. Ate ng bayan. Ayan. So, simple lang yung buhay namin noon. Hindi naman kami sobra-sobra. So, katulad ng karamihan, sapat lang yung meron kami. Pero, siguro yun yung nagsimula para matuto akong mangarap, magsumikap, magsipag, saka gumawa ng paraan. Anong pangarap ang gusto mo nung bata ka? Nung bata ko kasi simple lang yung pangarap ko eh, makapagtapos ng pag-aaral, which is yun yung normal na karamihan na pangarap ng mga bata, makapagtapos ng pag-aaral, tapos magkaroon ng magandang trabaho, makatulong sa pamilya, at magkaroon ng negosyo. Naalala ko nga noon, hindi ko alam kung ano yung negosyo noon kasi bata pa ako. Sabi ko, ano ba yung negosyo? Pero gusto ko yung idea na kahit papaano may ginagawa, tapos may pinagkakakitaan, at parang kumbaga meron kang chance na makatulong sa pamilya mo. Totoo. So, yun lang na yung pangarap ko. Kasi, tapos pangarap ko rin na bilang panganay, gusto ko rin matulungan yung mga kapatid ko. Kasi, 4 kami. So, gusto ko sila matulungan makapagtapos ng pag-aaral. So, natutuwa naman ako na ngayon, lahat kami is nakapagtapos na, and at the same time, may kanya-kanya na ring negosyo na unti-unting tinataguyod. Yun, no? Pero wala kang specific na, kunwari, di ba, Gusto ko syempre, maging. pag tinatanong yung mga bata, gusto ko maging gusto ko doktor. maging Nurse, nurse, doktora, ganyan. Walang ganon specific. Talagang ang idea lang sa akin is gusto ko maangat ko yung antas ng buhay namin noon. Kasi wala akong idea sa surrounding ko, hindi ko alam kung ano ba talaga. Parang ang sa akin lang gusto ko umangat yung buhay namin. Well, naintindihan ko to si Roma kasi laking Bulacan, no? Yes, Bulacan. Bulacan. Kasi 'di ba pag sa mga Bulacan, gusto mo lang makaangot sa buhay, Yes. kumbaga magkaroon ng stable na trabaho. Yun ang mga pangarap dati. Sa probinsya to kasi Yes, Bulacan. probinsya. Okay. Pero kamusta naman ang magulang po ninyo? Ano bang trabaho nila noon? Ang mother niyo at ang Yung tatay father niyo? ko is a jeepney driver. Tapos yung mother ko is employee sa maliit na kumpanya. So, syempre 4 kami. Hindi sapat yung kinikita nila para matustusan yung pag-aaral namin. Minsan, Yes. siguro blessing na lang din na yung mga taong nasa paligid namin, yung tita ko, yung lola ko, sila yung nagbibigay sa amin kapag kinukulang kami. Naalala ko pa nga before, may time na umuwi kami na yung lola ko, halika dito ka kumain kasi wala kaming pagkain. Tapos may time din na lumulusong kami sa baha kasi ubando eh. So, ang ubando. At saka bukod sa di ba bahain yan? Yes, bahain. Kilala ang ubando, di ba pag ikaw hindi Ito yung sumasayaw, di Sumasayaw, ba? di ba? Ayan. Okay. So, kilala talaga siya as bahain. So, lumulusong sa baha, naglalakad lang ako, minsan walang pamasahe. So, malaking blessing yung mga taong nakapaligid sa akin para matuloy ko kung ano yung mga gusto ko sa buhay. Nung bata ka pa, may mga extra racket ka na. Ibig sabihin, bubaga, nagtatrabaho ka na, mga pa-sideline, noon. Naalala ko, habang tinatanong mo yan, naalala ko nung time na tumulong ako sa tita ko na magtinda sa palengke kasi gusto ko magkaroon ng extra income. Nagtinda rin ako sa tindahan ng tita ko. Siguro doon nagkaroon ako ng idea yung negosyo paano eh. Kaya tumatak siya sa akin. Ano tininda mo? Nagtinda ng isda, Talaga? nagtinda sa sari-sari store. Ilan taong ka na that time? That time, high school ako, so siguro mga 12, 13. Diskarte na. Oo, di ba? Oo. Ito ba, ikaw nung bata ka, aware ka na kagad na ang hirap ng buhay? Sinabi ba sa'yo ng magulang mo na, anak ha, tumulong ka sa amin? Hindi naman nila, Wala namang obliga? hindi naman nila inobliga, pero nakita ko na yung hirap ng buhay noon eh. Nakita ko na kung paano kulangin, even sa pagkain, sa pamasahe. Naranasan ko na, kaya talagang tumatak sa isip ko na gusto ko balang araw, hindi na namin maranasan yung ganun. Kumbaga yun yung naging no? Inspirasyon mo para, eto, paglaki ko, pagkatapos ko mag-aral, gagalingan ko palalo. Ito nabanggit, no, partner, na muntik ka nang hindi makapagkolehiyo. Ano nangyari?
Kasi that time naalala ko, nung lahat ng kabatch ko, kasi usa di ba pagka mga high school, nagkukwentuhan. So that time, parang 1 month na lang, magpapasukan na. Hindi pa ako nakakapag-enroll. So wala pa rin sinasabi sa akin yung parents ko kung saan ako mag-aaral. And kung what paano. course? Anong course din? That time, ang gusto ko talaga is maging architect. Oh. Okay. Pero hindi siya yung naging course na kinuha ko. Kasi nga, parang ang sa akin, ang gusto ko na lang, makapag-aral ako. So, Matapos mo first lang. choice mo, Matapos ko na ang yan. maging architect. Yes, First choice mo. Ano yung second option mo? Yun lang talaga, architect lang talaga yung gusto ko. Kasi mahilig akong Mag-drawing. mag-sketch. Parang ganun. Okay. So, sabi ko, nung alam ko naman na hindi talaga namin kakayanin, sabi ko, basta makapag-aral na lang ako. Kailangan makapag-aral ako. Kasi, that time yun yung nakikita kong magiging first step sa akin para maahon ko yung pamilya ko kung nasan kami nun. Pero ito, natuloy ka naman. Yes, natuloy ako kasi nandun yung mga tita ko, yung tita ko, saka yung lola ko na sumuporta sa amin. Kaya malaking blessing talaga yung mga taong nasa paligid namin na nagtiwala sa akin na Ipagpatuloy. pagpatuloy ko yung pag-aaral. 'Di ba? At finally, natapos mo na, nakapagtrabaho ka na. And eto na, pumasok na tayo, no? Shortcut na tayo sa buhay may asawa. Oo. Kamusta naman nung buhay may asawa na? Nakapag-aral na ako, natulungan ko na yung parents ko, pati yung mga kapatid ko na makapag-aral. Nagkaroon na kami ng maliit na pamilya. Akala ko okay na, tuloy-tuloy na yung buhay. Akala ko wala Parang na. fairy tale na, No, no? alam mo yung, Perfect na. correct. Akala mo perfect na. Akala mo hindi ka na makakaranas ng problema. Masaya na lahat. Oo, kasi yung asawa ko, nakasama ko ngayon. Dati siyang seafarer. So, 10 years siyang nagbarko. Dumating sa time na nagkaroon siya ng medical issue. So, syempre, naiyak ako. Syempre, that time, nandun yung worry na hindi ko alam kung ano yung nangyari sa kanya. Kasi hindi ko alam kung makakauwi ba siya ng maayos. Kasi nalaman ko lang siya sa isang kaibigan, office mate namin na gano'n nga po yung nangyari. Tapos sabi ko, then dumating siya, nung nakita ko siya, actually, masakit sa part ko, naiyak ako talaga. Pero, that time, nag-usap kami, sabi ko, pag-usapan namin kung tutuloy pa ba niya yung pagbabarko niya. And then, that's the time na na-realize namin na dito na lang siya. Kasi, parehas naming pag-isipan kung ano pa yung pwedeng way. So, doon namin pinag-isipan na dito na lang kami. Nag-resign ako sa trabaho. Hindi ko nga alam, parang ang risky nga nun, di ba? Siyempre, mag-resign ka sa work for 13 years. Nandun yung comfort zone mo correct. Buhay mo na ang trabaho dun Comfort zone mo na yun. So, sabi ko, nakakatakot. Mm. Tapos yung asawa ko nag-resign pa. Nakakatakot. Hindi ko alam kung paano namin sisimulan ulit. Pero doon ako natutong magdiwala sa Diyos. Tapos, magsumikap ulit. Simulan ulit. Kasi alam ko, dahil hindi nga ako bababayaan. So, doon nag-start lahat na, sige, dito na lang muna siya, pagsikapan namin, kung ano yung pwede namin magawa dito. Doon pumasok yung negosyo namin, na hindi namin inisip na mapupunta kami doon. Tsaka paano kayo pumasok sa ganyan na larangan ng negosyo? Dahil nga, di ba, meron ka sa financial. Saan kayo kumuha, lalo na't may sakit si mister. Nakakatuwa yung story nung negosyo namin. Pandemic kasi noon, 2020. That time, naalala ko, iniisip namin paano i-entertain yung mga kids kasi may dalawang kids na kami noon. Sabi namin, paano namin i-entertain yung mga kids noon? So, kasi nakita ko, mahilig silang mag-drawing, mag-sketch, o ganun. Sabi namin, bakit hindi, nag-inaral ng asawa ko kung paano mag-line art, yung photo, i-turn niya into line art. So, that time, wala pang AI Oo nga, wala pang AI. So, nandun pinag-aralan ng asawa ko kung paano niya i-layout yung photo into line art. Tapos sabi ko, paano kaya siya magiging useful na sa tingin natin magugustuhan ng mga bata? Doon nag-come up yung idea na i-print namin siya sa shirt. Kaya lumabas yung splasher shirt. So, pinrint namin sa shirt, then hinayaan namin yung mga bata na kulayan yun. Sabi ko, kasi mas useful, di ba? Kasi after that, pwede nilang isuot na hindi na itatak. Kasi usually, the paper, pag after, di ba, itatapon nila. So, doon nakita namin yung pagiging useful nun. Kasi after nilang makita, kasi mismong picture nila yun ila-line art, do-drawingan, and then isusuot nila. So, parang nakita namin yung happiness. And that year, magka 7 years old yung panganay namin. So, inisip namin siyang gawing giveaway sa mga friends namin. Mga bisita.
Actually, walang ano nun, di ba? Ayaw nga pala dahil pandemic, yes, no? nagpadala kami Padala, through courier, pinadala namin sa kanila. So, nagustuhan nila, and then, marami nang unti-unti nagtanong na, pwede bang mag-order? Tapos doon namin na-realize na, uy, pwede pala, no? At ang funny thing about that is, nag-start kami sa 15,000. That Ito na yung yes, capital that na ginamit niyo. 15,000 is nakuha ko pa siyang pera dun sa project ko for content creation. So sabi ko, napag-isipan namin, kesa gastusin namin, try namin na ito yung gamitin namin para magsimula. Ang galing. So doon unti-unti hanggang may mga nagtiwala na rin sa amin ng mga brand, big companies. So yung Splasher shirt na shirt lang, ngayon nag-create na rin kami ng mga customized item for the events, for the company, for the big brands. May mga big brands na rin na nagtitiwala sa amin na, alam mo yun, yung simpleng pangarap, yung maliit na puhunan, hindi mo alam kung saan ka dadalhin nun. Basta magtiwala ka lang, gawin mo lang lahat. Tuloy mo lang. Kasi yun yung magdadala sa'yo kung saan mo gusto eh. Kumbaga yun yung magdadala sa'yo sa mga pangarap mo. Ano yung pinanghawakan mo nung mga pagkakataon na yung nagkasakit yung asawa mo, tapos kinakailangan mo mag-resign? Ikaw ba, naisip mo ba na bakit to ginagawa sa akin? Bakit ko nararanasan yung ganito? That time, ang inisip ko na lang, kasi kung aalis siya ulit, mas mahirap para sa amin. So, mas gusto kong makasama ko yung asawa ko. Kesa the usual story ng mga nagbabarko. Kasi dati rin ako sa shipping company. So, sabi ko, ayoko nang ma-experience yung ganong worry. Kaya, I decided talaga, kahit mahirap, kahit hindi ko alam, yun yung naging best decision namin para sa isa't isa. So, yun yung nag-start. Kasi dumating sa point na mas mahalaga para sa akin yung pamilya ko. Kompleto Kaysa kayo. sa mga material na marireceive namin. I know kaya namin. I know hindi kami pababayaan ni Lord. Kaya, nag-push kami sa ganong desisyon. Ang galing lang, partner, na kung iisipin mo, mabigat yung problema, pero hindi mo akalain na ito pala yung magiging mitya ng, makakaisip tayo ng Totoo. ideya. No? Tsaka iba yung iba rin yung kasama mo buong pamilya, lalo na si Mister, nasa tabi mo, doon ka maghuhugot ng lakas ng loob eh. At syempre, pananalig sa Diyos, isa yan number one, kaya, kumbaga, yun yung nagpalakas ng loob ni Rome. No? Tsaka yung desisyon, hindi ka magkakamali pag pamilya yung pinili mo. Totoo. Diba? Ano yung pwede mong sabihin sa mga pamilya na katulad ninyo na ganyan yung naranasan? Siguro yung masasabi ko lang talaga is manalig sa Diyos. Huwag kalimutan yung nasa taas. Tapos yung communication. Kasi yung communication between, kasi kayo na yung mag-partner eh. So, mag-usap kayo, gawin yung sentro si God, and I know the rest will follow. Lahat magiging maayos. Anong biggest learning mo na natutunan sa mga nakaraan sa buhay mo? Simula ng bata ka pa. Siguro sa pagnenegosyo, ang pinaka natutunan ko yung huwag kang matakot magsimula sa maliit. Kasi lahat naman nagsisimula sa maliit eh. Kumbaga, kapag nabigo, subukan ulit. Tapos, tuloy lang. Kasi, yun yung magtuturo sa'yo eh. Yung mga maliliit, yung simpleng desisyon, simpleng pangarap mo, yung simpleng desisyon mo, yun yung magdedirect sa'yo dun sa mga pangarap na gusto mo. Hindi pa kami nando sa peak namin, pero I know, malayo na rin yung narating namin. Diba? Kumbaga partner, masaya din na pagsaluhan ng buong pamilya yung tagumpay, no? Na masasabi mong tagumpay pa rin to kasi sama-sama kayo. Yes. Diba? Ay, sa mga nakikinig sa atin, Pangga, lalo na po yung mga magkakalayong pamilya, iba rin talaga yung sakripisyo, no? Kayo po mismo, iba yung pakiramdam na ilang taon kayong magkalayo ni Mister, no? Ano po yung laman ng panalangin ninyo noong mga panahon na yun na kayo lamang po mag-isa? Ang dasal ko lang lagi is i-guide niya yung asawa ko, at kung ano man yung kumbaga lagi siyang nasa amin, ano man ang mangyari, kasi hindi mo alam eh
Ngayon, okay ka. Ngayon, maganda yung income mo. Pero hindi mo alam kung kailan darating yung what if ng buhay. So, ngayon, kumbaga, do your best. Gawin mo lang lahat. Yun lang talaga yung masasabi ko. At number one, magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. No, at kahit pa ganun yung mga naganap, no, very positive ni Madam sa buhay, Totoo. di ba? Pagiging matapang. Ayan din eh. No? Yes. Oo, isa rin to sa quality ng mga Pinoy, no? Talagang sama-sama, nabubuklod yung isang pamilya. Hindi susuko. Yes. At dahil dyan, ma'am, ano po yung gusto nyong iwan para po dun sa mga kabataan na nakikinig po ngayon na iniisip nila mahirap ata magpamilya? Paano pag dumating sa akin yan, pag naranasan ko yung ganyang kabigat na problema? Siguro, ang masasabi ko lang talaga is huwag makalimot sa taas. Kasi yung problema naman, hindi naman yan mawawala eh. Kumbaga, part na ng buhay ng tao yun. So, magdasal, magsumikap, mangarap. Kapag nabigo, tumayo ulit. Kasi gano'n naman talaga yung buhay eh. Kumbaga, walang perfect formula. Wala akong masasabing perfect formula. Pero, pag nandun yung pagsisikap mo, pagtitiwala mo sa Kanya, alam ng Diyos kung ano yung para sa'yo. Kung para sa'yo yun. Kailangan mo lang talaga magsimula. Kailangan mo magsimula. Kailangan mo rin matuto. Diba? Kailangan mong matuto, kailangan mong tumayo. Kakambal yun Yan eh, ang sikreto eh. Oo. Ng isang negosyante. Baga, kailangan, sa tagumpay, meron talagang araw na medyo mahirap. Mahirap, kumbaga may matututunan na bago. Oo, mahaba talaga ang PC, no? Kailangan. Naku, dahil nandito rin naman si Mister. Ano po yung mensahe nyo sa inyong asawa? Ayan. So, lagi ko naman yung sinasabi sa kanya. Sabi niya, thank you sa lahat. Siya yung number one support system ko. So, salamat sa lahat ng tiwala. Salamat sa suporta. Mahirap man, pero alam kong kayang-kaya namin. Sa sa parents nyo, Roma, lalo na sa mother mo, anong gusto mo sabihin sa kanya? Maraming salamat sa lahat, sa mama ko, sa papa ko, sa tita ko, sa lola ko. Kasi kung meron akong isang taong naging parte ng pagkabata ko, yung lola ko talaga yon. Kaso wala na siya. So, maraming salamat kasi kung sino ako ngayon, sila yung malaking parte ng buhay ko. Mahirap man, pero nakaya natin lahat. So, maraming salamat. Walang words na sukle ng mga ginawa nila sa amin. Salamat. Yun yung pinaka-ano ko. Maraming salamat. Sa father niyo po? Sa yung father ko, hanggang ngayon nandyan pa rin siya kasi pinagdadrive pa rin niya kami. Kumbaga, maraming salamat kasi hindi sila nagsawa na kahit mahirap yung buhay, nandyan pa rin sila sa amin. Kahit may asawa na kami, nandyan pa rin sila sa amin para bantayan yung mga anak ko. Sa mga kapatid ko, maraming salamat kasi kung hindi rin dahil sa kanila, wala siguro ako dito kasi may 3 kaming anak, so sila yung nagbabantay. Sa mga taong nasa paligid ko, maraming salamat kasi malaking factor sila kung paano hinubog yung pagkatao ko ngayon. Yun. Naku, partner, pinaiyak natin masyado. No, pasensya na po, Roma. Si Madam, pero na-curious lang ako, matapos natin paiyakin si Ma'am. Ito po bang ginagawa ninyo ngayon? Ilang taon na po siya? Itong business Itong niya. negosyo po? Yung negosyo namin, nag-start siya ng 2020, so 6 years na siya. Tagal na din. Yes, and bukod doon, I'm a financial advisor. Yes. So, doon ko natutunan kung paano maglaan para sa future kasi yun yung mga bagay na hindi namin nasimulan nung nandun kami sa kalakasan ng pag-iip ng income. So, doon ko natutunan lahat yung bagay na yun. Kumbaga, bukod sa pagnenegosyo, nalaman ko kung paano natin paghandaan yung future. So, happy ako na nasan ako ngayon kasi natutunan ko, kumbaga, nabigo, nagkaroon ng problema, pero Hindi sumuko. Maraming tao. Yun yung lagi kong prayer. Sabi ko, Lord, lead mo ako sa mga taong tutulong sa amin. Kasi I know, hindi ko to kaya lahat. Hindi ko na masasabing perfect ako. Hindi ko na masasabing alam ko lahat. So, Lord, lead mo ako sa mga taong magdadirect sa akin
para magawa ko yung mga dapat gawin na ako uling sa'yo sa plano mo. Kaya nga alam nyo, nung na-invite ako dito, sabi ko, I never imagined in my entire life na magkukwento ko live and nationwide na i-share ko yung story ko kasi hindi naman siya hindi naman siya kakaibang story. It's a usual or ordinary story ng mga batang nangangarap, na gustong makaahon sa hirap. Walang pinagkaiba sa karamihan ng storya na nag-share dito or sa ibang lugar. Mga talagang natutuwa ako kasi sino ba naman ako, 'di ba? Para makapag-share, pero sana may mapulit din na lesson yung mga malaki. viewers natin ngayon. Hindi dahil dumiyak ako, pero I hope siguro ang isang masasabi ko lang is, sabi nga dun sa Psalm 37:5, commit all your ways to the Lord, trust Him, and He will. Yun lang yung lagi kong pinangahawakan. Yun lang. Saan niyo po sa negosyo niyo po, Mami Roma? May mga tao na kayo, may mga staff na kayo? Yung tao namin is more of parang on call lang po. Saan ba? Sa Bulacan ba? Sa May Valenzuela po. Valenzuela na. Di ba? Alam mo yun, kumbaga partner, sabi nyo, simple lang siya, no? Pero kasi, very relatable, no? Lahat tayo talaga merong mga pinagdadaanan. And maganda yung sinabi niya nga na, hindi naman perfect, hindi naman masasabing perfect na buhay ko, no? Okay na ako na, porket nandyan, napalapit ka kay Lord, planchado na lahat. Hindi. Araw-araw kakailanganin mo pa rin talaga ng guidance. Totoo. At saka yung sa pananalig natin sa Panginoon, kumbaga tayo rin ang gagalaw Tayo yung kikilos. Hindi yung puro hiling lang tayo, di ba? Oo, maganda yun. Kumbaga, faith without action is dead talaga. Correct. Kailangan natin kilos, di ba? At Totoo. pananampalataya. Ayan. Again, maraming salamat po sa inyong istorya. And sa may mga ganyan ding klaseng istorya, Pangga, alam kong medyo ang sakit, no, sa puso. Lalo na yung istorya nila ng mag-asawa. Lalo na pag yun nga, nagkaroon ng karamdaman, Oo. no? Iba yung pakiramdam Dito na. mo matetest yung tunay na pagmamahal. Totoo. At talagang ilalaban nila. At lalo at buong buo yung plano. Kasi walang pagkakailangan kasi dalawa na sila mismo Yes. Pagkatuwang. Legit na Ang galing. pipiliin kita. Yan. Araw-araw. Di ba? Nako, dahil dyan, ito po, tanggapin ninyo ang paghanga at pagkilala kay Roma Mir Avenido para sa pagbabahagi ng inyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang MX3 Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat Pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Eto, Mami Roma, para sa'yo. At naku, wait, there's more. Meron pa tayo dito. Yes, ito po ay mula naman sa MX3. Dito ako, Believe. Maraming salamat po sa inyong kwento, Mami Roma. Eto na, Mami Roma. Lalo na, eto na pagkakataon. Total, this is your first time, no? On radio. Yes! I-shout out mo na lahat. Yung mga kapitbahay ninyo. Lalo na yung Mga pinsan mo pinsan. lahat. At yung mga sumuporta at hindi nang iwan sa inyo. Ayan. So, thank you sa una-una sa taas, pangalawa sa asawa ko na nandito ngayon, sa pamilya ko, sa pamilya ng asawa ko, sa mga tita, lola ko na nasa taas na, sa mga kaibigan ko, lalo yung best friend ko kasi nandyan siya noon pa man hanggang ngayon kahit may asawa na ako. At thank you din sa Millennium Dragon family ko, yung sa financial advisor team ko, kasi sila yung unti-unting nagtuturo sa akin na yung kumbaga umahon, tuloy-tuloy lang. Hindi kailangan, sabi nga nila, 'di ba, kapag may problema, okay, natural lang naman may problema, pero sandali lang, move on na ulit. Maraming salamat din sa lahat ng mga client na patuloy na sumusuporta sa Splash sa amin. Maraming salamat kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi magtatagal or magtutuloy-tuloy yung negosyo na unti-unti naming pinagpapatuloy. So maraming salamat po. Tsaka ito, tanungin na natin, partner, since na malapit na magpasko. Ayan. May mga plans ba ang business nyo ngayon? No, magkakaroon kayo ng promo? Ito yung pagkakataon. Meron po kaming mga plans pero ipopost namin. Mayroon kami mga... Facebook? Yes po. Ayan, sige. Follow nyo lang po Ayan, kami nabigay nyo. sa Facebook, Splash Digital Printings, Facebook and Instagram. Tapos, TikTok,
Splash Digital Printing dahil so marami kaming mga promos doon na ilalabas this bare months. Yun. And then for customized items, 3D printing, and anything na kailangan nyo for your brands or company, pwede nyo po kaming i-message. Mabait po kaming kausap. Ay, alam mo, speaking of mabait, no? Parang this is the time na talagang kailangan natin maging partner itong Energy FM, di ba? Di ba, mag-usapan natin yan? Ayun Off air. po. Ilan pa ba? May papatibak si Ma'am Chini nandito sa Facebook Live pa yata. Teka, tingnan natin ha. Thank you kay Miss May pa-shoutout Chini po. for the chance po na ma-share yung story Si ko. Miss Chi. Yes, thank you so Hello. much po. Ayan, baka mayroon pa i-shout out. Tutulungan ko na si Madam. Ito ha. Si Susana Espadilla. Ayan, good afternoon daw. Si Shaila Tapia. Ay, hello, Oh, ayan, Shaila. Si Cecil Reguyal. Ay, hi, Mars. Ay, ang dami kong friends. Ayan. Hello po. Hello po. Si Fela May yes. Santos. Santos. Ayan po, nandiyan po. Bernadette Atanasio. Parang hello. gagraduate sila, no? No time. Hello, mga Mamshi. Ayan. Hello po sa inyong hello, lahat. hello. Thank you for watching. Ayan, yun. Yan, maraming salamat po, ma'am. ma'am. Thank you so much po. Si Mami Roma na. Yes. Yun lang po, maraming salamat. At ako, partner, bago tayo ay umexit, may mga isa-shoutout muna tayo ngayon. Gusto ko lang batiin yung mga kaibigan natin na kanina pa to nakatutok sa atin. Inaabangan tayo eh. Umiiyak na din yan. Umiyak na rin sa kwento ni Mami Roma. At pa-shoutout daw sa lahat ng mga Spartans Riders Club, ang Descom Radio Holder sa Luzon, Mindanao, at Alphatech Trading kay Boss Albert na nakatutok sa atin. Happy Thursday po. John Paul Remiendo at Federico Romero, Chairman po, at Francisco Jota, at Benvenido Regalado, Roland Abergas, at ang Council President po, at syempre kay Sir Joseph Uwanso ng MCAP. Yan, nakatutok sa atin sa Marikina, LGU. Galing yan kay Founder Hill, Kagawad Hill. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Anyways, ito na mga kapangkat. Dahil sa programang ito, sinasabi ko sa inyo, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Hanggang ito po ang MX3 Stories sa sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Ako po ang inyong Jim Bulabog. Na Jimbo says DJ, my name is Jimbo. At ako naman ang nag-iisang pabebot na si Sheila. At kami po ang 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!